And sino po nakasamba sa atin ngayong hapon ito? Ninyo po isa sa kailangan ng ating espiritu o sabihin na natin pagkain ng ating espiritu ay bukod sa salita ng Diyos, yung makasamba tayo, makalapit sa Kanya ng gusto. Amen? Kapag ang hirap manatili sa isang lugar na walang pumapansin sa'yo. Totoo ba? Sino na rin napunta sa isang lugar na kahit na alam nilang nandun ka, pero parang wala ka. At tayo, sa presensya ng Diyos, bagamat nagpipili tayo lumapit sa presensya ng Panginoon, alam natin, minsan hindi natin siya madama. Amen. Hindi dahil wala doon ng Diyos, kundi hindi tayo nakakaabot sa presensya ng Diyos dahil yung puso natin ayaw sumamba. Amen. Ayaw kilalanin na nandun ang presensya ng Panginoon. Ayaw magkaroon ng palagay na loob na nandoon sa presensya ng Diyos, naroon na lahat ng bagay. Amen ba? Sabihin mo nga sa katabi ngayong araw na ito, may gagawin ng Diyos sa'yo. Araw na to. Amen. Buksan natin ang ating Biblia. Amen. Dito po sa book of James chapter 5. Santiago. Tagalog. James chapter 5 verse 13 to 15. Verses 30 to 15. Okay, basahin ko po rito sa English. Sabi rito, is anyone among you suffering? Merong ba rito ang nasa pagsubok? Itaas ang kamay. Amen. May problema, may mga alalahanin, may mga gumugulo sa isipan. Sabi rito, is anyone of you suffering? He should or she should pray. Amen. Is anyone of you cheerful? He should sing praises. Nagagala kayo, magpuri kayo sa Panginoon. Is anyone among you is sick? He should call for the elders of the church and they should pray over him after anointing him with the olive oil in the name of the Lord. Amen. The prayer of faith will save the sick person and the Lord will restore him to health. If he has committed sin, he will be forgiven. Amen. Amen. Alam niyo, gusto ko pong bumanda tayo doon sa kung meron man sa inyo ang nasa kapagitaan, nasa problema, nasa pagsubok, manalangin ka. Sabi mo nga tayo, manalangin ka. Manalangin ka. Amen? Alam niyo po, malaking bagay ang nagagawa ng panalangin. Amen? Pag ikaw ay nanalangin sa Diyos, ibig sabihin, nagtitiwala ka sa Kanyang kakayanan. Ibig sabihin, lahat ng alam mo, lahat ng karunungan meron ka, maging lakas na meron ka, maging pinansyal at laman ng bulsa mo, ini-ignore mo yung mga bagay na binabaliwala mo yung mga bagay na yun sapagkat nagtitiwala kang may gagawin ng Diyos. Amen. Amen? Alam ko tayong lahat ay nasa pagsubok. At sabi ng Diyos sa ating ngayong araw na ito, may gagawin ng Diyos. Amen. Alam tayong lahat ay umupo at minsan pa tayo lumapit sa Panginoon. O Diyos, purihin ka sa araw na ito. Amen. Ikaw ang nakakaalam, Panginoon, ng aming katayuan sa mga oras na ito. Ikaw ang siya nakakaalam, Panginoon, ng aming pangailangan. Pero ng aming kalagayan sa buhay, Panginoon, ng aming lakas, karamdaman, naging laman ng aming isip at puso, O Diyos. Ikaw ang siya nakakaalam ito. At alam po namin, ayon sa iyong mapagpalang kamay, Panginoon, nariyang kalagi na handang sumalo at sumaklolo sa aming lahat, O Diyos. Salamat po sa iyo. Minsan pa kaming lahat ay lumalapit sa iyo. Buksan mo po ang aming mga puso, buksan mo po ang aming mga kaisawang Panginoon. At hayaan mo lagad na ang iyong salita sa oras na ito, patuloy na kumilos sa amin lahat, Panginoon. Tagpuin lahat ng aming pangailangan. Ito may po'y financial, ito may spiritual, emotional, Panginoon, o mental. Alam po namin, walang bagay na mahirap sa iyo. Walang bagay na imposible sa iyo. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Sinabi mo, kung kami magtitiwala sa iyo, O Diyos, hindi kami mapapahiya. Amen. Pero lagi namin sasabihin ang salita mo ang siyang kailangan namin lahat. Wala kami magagawa kung wala ka sa buhay namin. Kami ang iyong mga anak, ikaw ang aming Ama. Salamat sa iyo. Purihin ka sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. Palapakan natin isang pa ang Panginoon. Hallelujah. Alam ko marami sa atin ngayon ay nasa kalagitnaan ng pagsubok na halos hindi na natin alam kung anong gagawin. Minsan ay tanong na ba natin, o minsan dumating na ba tayo sa kalagayan na matapos natin gawin ang lahat ng bagay na alam natin
na alam natin ito ay magre-resolba, alam natin ito ay masasagot. Sa kabila ng yun, iba pa rin ang nangyari. Diba? Alam ko marami sa atin ang dumako sa ganong kalagayan. Lahat ng alam mo, binuhos mo na, lahat ng kakayanan mo, binigay mo na lahat, financial, damdamin at isip. Pero ang ending mo, ang ending na naranasan pa rin natin, ay ganun pa rin, tulad ng dati. At yun ang pinaka masakit sa lahat. Amen ba? Yun ang pinaka nakakapagod sa lahat. Na matapos mong gawin lahat ng bagay, pagbaksak pa rin ang resulta. Nakakapagod yun. Amen? Kasi binuhos mo na yung lakas mo eh. Yung diskarte mo, yung karunungan na alam mo, kapag ito ang ginawa mo, mariresolba, at hindi nangyari. Dumarating ka sa pagkapagod. At minsan, sa pagkapagod na yun, dumarating na mawala ka ng gana. Amen ba? Kaya minsan, kaya na natin kumilos. Diba, dumating sa buhay natin, kaya na natin gumalaw. Isa, masaya na lang tayo dito trabaho. Kung maaari, huwag nang sumweldo. Kasi pag sweldo, alam mong kulang. Diba? Parang kayo man na mag-business. Yung isa, natutuwa ka na lang, kilos-kilos sa mga pinagtrabahuhan. Pero kung naandun ka na sa panahon na aani ng iyong mga ginawa at pinagpaguran, minsan nawawala ka ng gana. Diba? Minsan napapagod ka. Alam mo, pagtanggap mo, pagwas mo na sobre. Doon. Amen ba? Sabi doon sa binasa natin, kung sino man sa inyong nasa pagsubok, nasa problema, nasa bagyo ng buhay, wala tayong ibang gagawin kundi manalangin. Amen. Yes. Amen. Sa kalagitnaan ng lahat ng ito, kailangan tayong lumabas. Sabi mo sa katabi mo, kailangan mo nang lumabas. Kailangan mo nang lumabas. Amen. Kailangan mo nang lumabas sa katayuan meron. Kung nahihirapan ka, lumabas ka. Amen. Diba? Ang hirap, nahihirapan ka na ayaw man lumabas. Nanatili ka sa isang banda, sa isang lugar, na alam mo wala ka nang magagawa. Diba na alam mo na kahit anong gawin mo, paulit-ulit ka, at alam mo walang resultang maganda, kailangan mo lumabas, kailangan mo umalis, kailangan mo magbago ng kinalalagyan. Amen ba? At walang ibang pwedeng magbago ng ating kinalalagyan kundi ang Diyos. Amen. Walang ibang may kakayanan. Ulitin ko, lagi namin sinasabi sa inyo, Pastor, na ang lakas natin ay limitado. Amen. Ang karunungan natin ay limitado. Yung mga bagay na minsan, oo, umukay nung una. Oo, gumana nung nakaraan. Pero minsan, dinadala ka ng Diyos sa isang pagkakataon na yung dati mong alam, minsan hindi na gumagana. Diba? Yung dati mong paraan, hindi na umu-okay. Hello, sapagkat bakit itinataas ka kasi ng Diyos? Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, gusto mo bang tumaas? Gusto mo ba tumaas? Amen. Gusto mo bang umakyat ng kinalalagyan? Amen. Amen. Lagi natin pinag-uusapan na kailangan ng isang tao lumalago. Kailangan ng isang tao may pag-unlad na nangyayari sa buhay niya sapagkat kung wala, ibig sabihin may diferensya. Diba? At doon sa diferensya na yun, kailangan may pagbabagong mangyari. Amen. Napakahirap sa isang taong gawa ng gawa. Pero ang resulta ay pababa. Diba? Subukan mo tumakbo ka na tumakbo at hindi ka umaalis sa lugar na kailalagyan mo. Maraming ganon. Takbo ng takbo, galaw ng galaw, kilos ng kilos, lahat binibus na lang ang bagay na meron siya. Pero naandun pa rin siya sa lugar na kanyang inumpisahan. Di ba nakakapagod? Diba? Sabi ko sa ayaw. Kailangan ayawan mo, kailangan gusto mo umalis. Sa dati mo, kinalalagyan sapagkat kung ayaw mo umalis, kahit ang Diyos wala magagawa para sa iyo. Sabi mo nga sa katabi mo, kailangan gusto mo. Maraming pagkakataon na ginusto na natin yung ibang mga bagay. Diba? At dahil sa kabutihan ng Diyos at pagsama ng kanyang kabutihan, nakaalis tayo sa mga bagay. Hello, yung mga nakaraan. Sabi ng Biblia, huwag na tayo mag-dwell sa nakaraan. Sapagkat ang nakaraan ay nakaraan na. Amen? Ang luma ay luma na mayroong ginagawang bago ang Diyos. At sa bagong ginagawa ng Diyos, kailangan magkaroon ka ng bagong instrumento na dapat gamitin. Totoo ba? Amen. Dati, ang instrumento yung ginagamit mo yung sarili mong lakas, sarili mong karunungan. Ngayon, sa bagong ginagawa ng Diyos, may bagong instrumento kang dapat gamitin. May bagong kakayanan kang dapat gamitin at hindi na ng sarili mong kakayanan. Sapagkat bakit alam natin tayo ay limitado. Paalala mo nga sa katabi mo, limitado tayo.
Amen? Alam mo mga hakbang, para tayo ay makalabas. Buksan natin ang ating Biblia sa 1 Peter chapter 5, Amen. verse 6 to 10. Kailangan tayo lumabas sa ating kinalalagyan. Amen? Sabi rito, humble yourself, therefore, under the mighty hand of God, so that He may exalt you at the proper time, casting all your care on Him because He cares about you. Sabi pa roon, be serious, be alert. Your adversity, the devil, is prowling like a roaring lion, looking for anyone he can devour. Resist him and be firm in the faith, knowing that the same suffering are being experienced by your fellow believers throughout the world. Amen. Eh sabi mo yung tinatakbo mo pagsubok ngayon, sabi mo sa kanya, hindi ka nag-iisa. Hindi ka nag-iisa. Ano mang naranasan mo ngayon na para magkaiba, hindi ka nag-iisa. At yun ang pinakamagandang balita sa lahat. Kailangan kung paano yung ibang tao na yun na dumaras ng ganong klaseng pagsubok ay nagtagumpay, ibig sabihin, ikaw rin ay magtatagumpay. Amen. Amen ba? Amen. Okay, dito pa rito. Now the God of all grace, who called you to His eternal glory in Christ Jesus, will personally restore, establish, strengthen, and support you after you have suffered a little. Ang Diyos mismo sabi roon, ang siyang tutulong para magtagumpay ka, para makaahon ka, para lumakas ka at masupply lahat ng pangailangan mo sa buhay. Patanggalan ka ng mga alalahanin. Kung meron ka mga sakit, gumaling ka. At kung hindi ka man gumaling, sabi ng doktor, wala ka ng kagalingan, may kagalingan sa presensya ng Diyos. Hello, nandiyan ba kayo? So, tatlong bagay, ang gusto kong ituro sa inyo para kayo makalabas sa mga sitwasyong meron kayo. Unang-una, humble yourself before the Lord. Kailangan matutunan natin magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Sabi nung manalangin kayo kung meron kayong problema. Kung meron kayong pagsubok, tumawag kayo sa Kanya. Pakipag-usap kayo. Bagamat ang Diyos ay all-knowing, sabi mo nga sa kanila mo, alam ng Diyos sa lahat ng bagay. Alam ng Diyos lahat ng bagay. Okay? Alam ng Diyos ang lahat ng bagay. Lagi natin tandaan yun. Pero, ang tanong, alam mo rin ba ang kinalalagyang meron ka? Amen. Kasi minsan, pag tinanong tayo nila kung anong gusto mo, malayong malayo doon sa sinasabi natin sa Kanya, doon sa ating sitwasyon. Totoo ba? Maraming beses tayo nanalangin, nakakaiba doon sa tunay nating pangailangan. Kaya nga naman, hindi tayo nagkakaroon ng kasagutan. Amen. Hello? Minsan, ang laging naman ang panalangin natin, puro supplication. Lord, kailangan ko to, kailangan namin. Minsan, ang hiningi natin sa Panginoon, Lord, itong gusto ko, itong. Pero yung pala, ang kailangan mo lang pala, isang puso na kukontento. Yes! Amen. Amen, pusong napupuno. Kailanman, hindi pwedeng mapuno ang isang taong laging nangailangan. Amen. At kahit sino namang tao, umasa sa isang tao na siyang lagi nangailangan, mauubos at pauubos ang galing yan eventually. So, ano kailangan natin? Minsan, hindi natin alam ang totoo natin kailangan eh. Ang Diyos ang nakakaalam niya. So, paano paraan makipagkumbaba tayo sa Diyos? Amen. Makipag-usap tayo sa Diyos. Sabi mo nga sa kapatid, makipag-usap tayo sa Diyos. Yung kabataan po, kami po yung kabataan, lagi tinuturo sa amin ng pastor, ang isang taong hindi marunong manalangin ay isang taong mayaman. Amen. Nakakayamang sabihin, pero ito totoo. Sapagkat bakit? Hindi mo inaasahan ang kakayanan ng Diyos sa buhay mo. Ibig sabihin, okay ka na sa sarili mong kakayanan. Okay ka na sa sarili mong karunungan. Okay ka na sa sarili mong lakas. Na which is maraming pagkakataon na natin sinubukan, bumibigay ang mga bagay na ito. Hello? Amen. Maging magpakumbaba tayo sa harap ng Diyos. Hanggat hindi tayo bumababa, hindi niya tayo pwedeng itaas. Amen. Sabi doon sa binasa natin eh. In due time, He will exalt us. Hanggat hindi tayo sumasaya, sabi mo sa katabi mo, hanggat hindi ka sumasayad. Hindi ka sumasaya. Kailan mo umakit ang isang tao? Di ba pag siya ay nagsimulang sumayad at maintindihan niya sa sarili niya, aba, sayad na sayad na ako. Genesis chapter 1, nilikha ng Diyos ang tao mula sa likod.
at hinayaan ng Diyos na maisulat sa aklat ng Biblia na maitalata doon na tayo ay galing sa kalabok upang malaman natin kung saan tayo nang galing. Amen. Amen. Hello? Amen. Walang nagsimula sa atin na meron. Walang ipinanganak rito sa sinapupunan ng kanyang magulang, ng kanyang nanay na may dala na siya sarili niyang diaper, na may dala siya sarili niyang gata. O sa akin nakatamit na, kahit anong magdalit na wala. Hello, para maintindihan natin na tayo ay nagsimula sa wala. At kaya lang tayo nagkaroon dahil sa biyaya at habag ng Diyos sa atin. Hello? Nagsimula tayo lahat sa walang alam. Hindi marunong bumasa, hindi marunong magsulat at dahil sa pag-ibig ng Diyos. Kaya tayo natin. Amen. Di ba ba sa atin, hindi naman tunay na arugan na magkulang. Marami sa atin napabayaan pero pinagpaalam pa rin ng Diyos. Amen. Na ano? Kailangan sa tuwing tayo dumating sa pagkakataon na tayo nahihirapan, bumalik tayo dun sa ating dating pinalalagyan. Amen. Hello, nandiyan ba kayo? Amen. Hindi yung, ganito kasi tayo eh, banat pa rin ang banat. Sige, kaya ko pa to. Sige, may magagawa pa. Hello? Eh, minsan talagang napapagod tayo ng gusto. At halos bibigay minsan yung sarili nating katinuan. Marami nang wala sa sarili katinuan ngayong mga panahon ito. At kapalad ka dahil maayos pang pag-iisip na meron ka. Hello? Naiisipan mo pang mag-church. Naisipan mo pang lumapit kay Lord. Amen ba? Napapagawin pa dito yung paa mo. Pero minsan naiisip mo, kung mag-church ako at hindi ko ginawa to, naku, paano kaya? Ibig sabihin, pinakausap ka pa rin na balisip ka ng Diyos na ano, nasa kanyang lahat ng bagay. Amen, siya ang may hawak ng lahat ng bagay. At pag gusto niyang pagpalain ka, pagpapalain ka niya. Amen. Amen, kung gusto niyang umangat ka at umundad ka, uundad ka. Amen. Amen, sabat gusto ng Diyos eh, pero kung ayaw niya, wala kang magagawa. So paano mo malalaman na gusto ng Diyos? Kausapin mo siya. Amen, hello? Kausapin mo ang Diyos na gumawa sa iyo. Kausapin mo ang Diyos na may alam ng anong pwede mangyari sa iyo sa bukas. Amen. Ang Diyos nakakaalam ng nakaraan mo. Mga bagay na wala sa iyo at meron ka, kausapin mo siya. Amen. Amen. Huwag mo nang isubo pa ulit ng sarili mo. Amen ba? Amen. Sabihin mo nga sa katay mo, mapagod ka na. Amen. At ano, bandang huli bibigay ang pag-iisip na meron ka. Kaya daw pa ulit na lang kami, naglalakad ka dyan. Oh, sister, brother, saan ka pupunta? Sabihin mo nga sa katabi mo, mahal na mahal ka ng Diyos. Mahal na mahal ka ng Diyos. Amen. Nagpakumbaba tayo sa Panginoon. Amen. Si Adan, mula sa alikabok, dinampot ang Diyos. Inayos niya, kinortehan niya. Nilagay niya ng ilong, nilagay ng mata, nilagay ng kamay pa. Ibinigay lahat ng kakayanan. Hello? Para maintindihan natin lahat tayo galing doon. Amen. Amen. Mula tayo sa wala at kung paano tayo nagkaroon ng dahilan din sa Diyos. Amen. Amen. Maraming mahigit na matatalino sa atin. Mas maraming higit na malalakas sa atin. Mas higit na maraming diskarte kaysa sa atin, magaling magsalita. Hello? Pero iba sa buhay na meron tayo. Amen ba? Dahil sa kahabagan ng Diyos. Amen. Yung mas maraming matatalino sa atin, nagtatrabaho sa isang opisina na maliit lang ang sinasweldo. Ikaw na bagamat maghapon ka nakatayo, times 20, yung sweldo meron ka. Diba? Hello, nandiyan ba kayo? Hindi ka pa nga napapagod ng gusto. Isa nagsasawa ka rin, nakatayo ka na, katagpipindot ka lang kung ano nung pinipindot mo rin eh. Isa silip ka lang ng silip, kung ano. Nagsasawa ka, tagrereklamo ka pa sa Diyos. Amen ba? Sabi mo nga sa katabi, pinagpala ka na ng Panginoon. Ayun, magpakumbaba tayo sa Diyos ng gusto. Sa kabila ng mga bagay na hindi natin kayang masagot, anong natin sa Kanya? Pero bakit nagkaganito? Bakit dati namang mabuti kayo naman? Nagkagulo-gulo. Sasagutin ka ng Panginoon. Hindi siya tulad ng isang tao na iistabing ka pag lumapit ka. Pag wala sa mood. Diba? Pag hindi ka type at hindi ka niya kapareho, talagang i-ignore ka niya, hindi ka niya papasin, hindi ka doon ang ating Diyos. Very attentive ang Diyos sa tinig mo at sa tinig ko. Yes, amen. Ano man ang iyong nararamdaman, ano man naman ang iyong kaisipan, kung ito ibibahagi mo at sasabihin mo sa Kanya, nariyan siya para sumagot sa iyo. Amen. Amen. Isayad mo yung sarili mo. Minsan halos ihampas ka na din sa sahig, ayaw mo pang pahampas.
Kasi ayaw mo bumaba eh. Andiyan ba kayo? Amen. Minsan halos imud-mud ka na ni Lord, hindi sa mga pagsubok. Hindi dahil galit sa sayo. Hindi dahil gusto kanyang parusahan. Amen. Diba? Hindi dahil inis na siya. Hindi dahil gusto niyang matutunan mo na magpakumbaba sa harap ng Diyos. Eh, pag hindi mo na kaya, lumapit ka. Pag hindi mo na kaya, lumuhod ka, manalangin ka. Pero, at alam mo, kaya kang sagutin ng Diyos. Amen. Sabi ng Biblia, ang sino mang kumakatok ay pagbubuksan. Amen. Ang sino mang humihingi, hindi siya isang magulang na salbahe. Kung paano ang mga magulang marunong magbigay ng mabuting bagay sa kanilang mga anak, higit doon ang ating Diyos. Pag humingi ka, sabi mo sa katayo, pag humingi ka, bibigyan ka ng Panginoon. Hello? Pag hinanap mo siya, hindi siya para bang dating kaibigan mo na hinahanapin mo na, tago ng tago. Dati, pag kailangan niyo ng tulong, halos araw-araw mo kasama, halos matulog ka sa bahay mo. Di ba? Halos, palit na kayo ng damit. Kapalit na kayo ng mukha dahil araw-araw kayo magkasama. Ngayon, may problema ka, halos magtaguan kayo. Hindi ganun ang Diyos natin. Pag hinanap mo siya, makikita mo siya. Amen? Oh. Ayan, pangalawa. Humble yourself before the Lord. Yung una. Pangalawa, fight self-pity with faith. Paglabanan ko yung self-pity ng iyong pananampalataya. Lagi niyo tandaan, ang demonyo ay sinungaling. Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, paano hindi ko sabihin na sinungaling ang demonyo? Amen. Amen. Minsan, saksakan niya tayo ng mga salita ng self-pity sa ating lahat. Yung halos kaawaan natin yung sarili natin. Nakawawa ka naman, hindi ka kasi pinag-aral, kasi walang tumulong sa'yo, o kaya ay dahil mahina ka talaga, lumaki kayo mahirap, kaya ang ending mo mahirap na rin. Di ba? Ang magulang mo ay magsasaka, ang ending mo, tsak, magsasaka ka rin. O ang tatay at nanay mo ay jeepnet na bandera, ang ending mo, ganun ka rin. No, sabi mo sa katabi mo, sinungaling ang demonyo. Madalas, balik pa rin niya ang katotohanan patungkol sa ating Diyos. Na kaya nangyayari itong mga bagay na dahil hindi ka na mahal ng Diyos. Kaya nangyayari yung problema na yan dahil pinarusahan ka ni Lord. Makulit ka kasi. Sabi mo nga katabi mo, hindi. Dahil niya tandaan, sa lahat ng ating pagkilos ay may angkap na resulta. Sa bawat ginagawa natin lahat, may consequence na pwede nating anihin lahat. At ang consequence na yun ay batay doon sa ating mga gawa. Amen. Kung ikaw ay isnabero at isnabera, ang consequence mo, wala kang kaibigan. Siyempre. Ano bang isnabera kang dami mong kaibigan? Nakakagulat yun. Pag nagsimula kung isang taong laging mahilig kang mag-twist ng katotohanan, o paltan mo yung tama sa mga misang kwentong mali, tsak eventually, wala nang maniniwala sa iyo. Kasi bakit? Ang resulta ng ating mga pagkilos ay negatibo. Hindi pwede maging positibo. At kung ikaw na may laging palabate, mabait ka, tsak magkakaroon ka ng maraming kaibigan. Amen? Kung ikaw ay laging palangiti sa iyong asawa, kahit na siya kay galit na minsan dahil ang laki ng bayarin, tutuwa siyang makita ka. Doon at abutan ka naman mo meron siya dahil lagi kang nakangiti. Amen. Hindi yung pag nagkita kayo, lagi kang nakasimangot at lagi hinahanap ka sa na yung pera. Amen. Amen ba? Amen. So, lagi tandaan, sasaksakan tayo ng demonyo ng katotohanan minsan hindi talaga totoo. Amen. Na para bang minsan totoo, na para bang kapani-paniwala, at para bang oo nga, totoo nga, ganito nga kasi. Pero ang totoo ay hindi. Sapagat ang demonyo ay sinungaling. Papalitan niya, itutwist niya yung mga bagay na nangyayari sa atin dahil iniwanan na tayo ng Diyos. Ang katotohanan ko tungkol sa ating Panginoon ay papalitan niya ng mga kasinungalingan para hindi na tayo lumapit sa Kanya. Maraming pagkakataon habang tayo ay nalulugmok, kapag tayo ay nagkakamali, isa natatakot tayo lumapit sa Diyos.
na which is mali. Dapat the more tayo nasa mababa, the more na tayo ay nasa kasalanan, the more tayo lalapit sa Kanya. Hindi ito sabihin natin, saka na ako lalapit kay Lord, pag kaya ka na magbago. Yun ay isang kasinungaling ang galing sa demonyo. Amen. Saka na ako lalapit kay Lord, pag kaya ko na magdire-diretso pumunta sa church. Hindi na mangyayari yun. Sabi mo kasaktan mo, hindi na kailanman mangyayari. Hindi na kailangan yun. Saka na ako lalapit kay Lord, pag kaya ko nang baguhin ang sarili ko, hindi ka na mababago noon. Amen. Sapagat bakit hindi kayo naman pwedeng baguhin ang tao kanyang sarili? Hanggat hindi ito sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Yes. Amen. Amen. Saka na lalapit kay Lord, pag mayaman na ako. Hindi ang tanong, gusto ba ng Diyos niya mama? Amen. Baka mamaya, kilos ka ng kilos, yung araw, ginawa mong gabi, yung gabi, ginawa mong araw, ay ayaw pala ng Diyos na pagyamanin ka. Hindi dahil sa pamagitan ng maraming pera ay mayaman. Kasi maraming kaisipan ang tao na ganun. Pag maraming pera, mayaman ka. Sino nagsabi sa'yo pag maraming pera, mayaman? Amen. Maraming nga tao, maraming pera eh. Kuha ka ng pera ng iba. Totoo. Amen. Di ba sino may sabing pag malaking bahay mo, mayaman ka? Ang tayo malaking bahay dito, walang naman. Nag-iisang tao nakatira. Ang gaganda ng gamit. Walang kumakain. Walang nakaupo, walang natutulog. Ang pagiging mayaman ay kapunuan ng kasiyahan galing sa Diyos. Amen. Ano? Maraming pagkakataon. Sa inyo lang ang naman ang bulsa mo o yung pitaka mo. Sa inyo lang ang meron ka. Pero punong-puno ka. Masayang-masaya ka. Mula umaga, nag-praise the Lord ka. Kahit sa pagod na pagod ka, kahit trabaho, pag-uwi mo, praise the Lord pa rin. Amen? Kahit na pagkain mo, ramen lang na parang ininit sa tubig. O kapramen na inuwanan ng 2 minuto. Diba? Pero masaya-masaya kasi bakit? Punong-puno ka, yun ang mayaman. Sabi mo sa akin, yun ang mayaman. Maraming tao may pera, pero hindi na kanya yung pera, meron siya. Dahil sa laki ng mga dapat niyang bayaran. Mga pananagutan dapat niyang pagtuunan. Amen. Sapagkat bakit ang tunay na kayamanan galing sa Diyos. Ang totoong kasapatan ng buhay, Diyos na nga nagbibigay. Amen ba? Hello? So, patayin mo yung pahinsan piti. Sarili mo, yung masyado mong kinakawa ng sarili mo. Kasi bakit? Pag masyado mong kinakawa ng sarili mo, sasaksakan ka ng mga demonyo na kung ano kasinungalingan. Para hindi ka na makaawa sa kalagayan meron ka. Amen. Kawawa ka na, mahina ka. Sino nagsabi sa'yo mahina ako? Amen. Amen. Sino nagsabi sa'yo kahit hindi ako nag-aral, wala akong alam? Marami akong alam. Sapagkat ang karunungan ay galing sa Diyos. Ang ang kalakasan ay galing sa Diyos. Ngayon ang kayamanan, siya lang ang nagbibigay. Amen. Hindi dahil sa lakas ng tao kaya sila nagkakaroon, kundi dahil sa kahabagan ng pag-ibig ng Diyos. Amen. Eh, ba't makakilala mo kung sino siya? Amen. Makikilala mo na mabait ang Diyos talaga. Amen. Makikilala mo na talagang siya ang nagbibigay. Mabuti siya nagpapagaling sa ating lahat. Amen. Sabi doon, ang demonyo ay parang liyong umatungan. Paikot-ikot. Sabi mo sa katabi, paikot-ikot. Paikot-ikot. Naghahanap ng mga taong madrama sa sarili. Amen. Oo, lagi na sa sulok. At laging ginakabugan niyang dibdib. Kasi sabi, wala ka kasi pinag-aralan. Wala kasi kaibigan. Yun ang hinahanap ng demonyo. Sabi mo sa tabi mo, salamat sa Lord, hindi ako yun. Amen? Paikot-ikot siya, naghahanap siya ng masisila. Naghahanap siya ng papatayin. Sabi mo nga sa katabi mo, tumayo ka. Amen? Tumayo ka. Pagsigawan mo kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Amen? Ano man pinalagyan mo ngayon ay dahil sa biyaya at kahabagan ng Diyos. Amen? Anong mga bagay na wala ka? Sabi mo sa katabi, anong bagay na wala ka? Hindi dahil sa hindi mo kaya. Amen. Amen. Kundi ayon ng Diyos pa sa iyo. Kung wala ka pang bahay, hindi dahil sa hindi ka nag-iipon. Kundi ayon pa ni Lord eh. Ano gagawin mo? Diba? Kung ayaw ni Lord na magkaroon ako ng maraming pera sa bangko, ano gagawin mo? Sige lang. Dire-diretso na. Sabi mo sa katabi mo, dire-diretso na. Hindi ka kailangan mati sa isang sulok.
At minsan, dahil nakikita mo yung kawalan sa buhay mo, na tinatamad ka na magtrabaho, tinatamad ka na kumilos, ayaw mo nang bumati, galit ka na lagi sa asawa mo, galit ka sa mga anak mo. Amen. Di ba ganun yung isang taong abdo sa buhay eh? Lalo na, laki ng gas pag-aaral, tapos yung mga anak ko, parang walang mga honor sa school. Aral ka, ayusin yung mag-aaral mo, huwag ka magpulangpol. Amen. Eh yun na yung kakainang meron siya eh. Kaya minsan out of yung pag-ibig na ginagawa mo dati, nawawala. Dahil naghahanap ka sa isang bagay na ayaw naman ng Diyos para sa iyo. Hello? Sabihin mo nga sa katabi mo, darating din yun. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. And last, only God can turn yourself around. Amen. Ang Diyos lang ang kaya ng magbago ng buhay natin. Mag-ikot. Sabi natin lahat, mag-ikot. Mag-ikot. Amen. Siya lang may kaya ng magbago ng ating mga sitwasyon. Kaya siyempre kasama ng ating pagkilos at paglapit natin sa Kanya, kung tayo patuloy na magpapakumbaba at pakikipag-usap sa Panginoon, malalaman mo kung anong gagawin mo. Sa isang magulang ang anak niya ay nagtatanong, siyempre sumasagot tayo ng mga bagay na dapat natin ituro, na dapat din ang gawin. Ganoon din ang ating Panginoon. Kung tayo ilalapit sa Kanya ng buong puso, tatalikurin niya lahat ng bagay na pinagtitiwalaan natin. Tao pa man yan, sitwasyon sa buhay, lakas, sarili kaunungan. Kung lahat ng bagay na i-ignore natin, lalapit tayo sa Kanya, magtatanong tayo na parang isang bata na naghaharap ng sagot, sasagot siya. Amen. At ituturo niya sa iyo yung mga bagay na dapat mong gawin. Amen. Amen. Luke chapter 8, verse 43. Alam niyo ang kwentong ito. Ito'y tungkol dun sa babaeng 12 taon nang inaagasan. Luke chapter 8, verse 43. 12 taon na siyang dinudugo. At katulad din na marami sa atin, lahat ng alam niya, lahat ng lakas na meron siya, maging pananalapi na meron siya, ay binuhos niya ng lahat para matugunan yung pangailangan niya ngayong kagalingan. Ibinuhos niya na, nagpunta na siya sa lahat ng doktor na magagaling, lahat ng pwede niya lapitan ng tao, ay nilapitan na niya. And eventually, lahat ng yun ay hindi nakapagbigay ng kasagutan sa kanya. Tumagal ang panahon na hindi siya gumagaling sa karamdamang meron siya. Amen. Hindi naalala niya na nandiyan ng Diyos. Sa kabila ng lahat ng kapaguran na yun, na kanyang naranasan, karamdaman na kanyang naranasan, naalala niya ang Diyos. Minsan ganun tayo. At inahayaan naman ng Diyos ang marating ito sa atin upang maintindihan natin higit sa ating kakayanan, may magagawa ang Diyos. Siya ang nagsabi na ako ang Panginoon na yung Diyos. Ano bang mahirap sa akin? Yun ang sinabi niya. At naalala niya na nakita niya si Jesus Christ, pinagkakaguluhan ng tao. Napakaraming taong sumasalubong kay Jesus Christ. At naandun siya sa isang sulok, para bang hirap na hirap tumayo, hirap na hirap lumakad, hindi niya alam kung anong gagawin niya. Amen? Pero sa kanyang pusong isipan, dahil alam niya namin ang Diyos, sabi niya sa kanyang sarili, kung maahawakan ko lang ang damit ni Jesus Christ, tsak na tsak kagaling. Amen. Amen? Kung maahawakan ko lang yung kapirasong parte ng presensya ng ating Panginoong Yesus, Amen. alam ko may mababago sa akin. Amen. Amen. At nagsimula siyang tumayo. Nagsimula siyang lumakad, lumapang, papunta sa ating Panginoon Yesus. Napakaraming tao. Tinutulak siya, inaapakan siya. Lahat ng nakita pwede niyang maranasan nung panahon na yun, naranasan niya sa paglapit sa Diyos. Dahil itandaan sa paglapit mo sa Panginoon, maraming titigil. Amen. Lalong-lalo na kung gusto mong pagbabago. Sabi mo nga sa kanila, gusto ba talaga ng pagbabago? Maraming magsasabi sa iyo na kung ano kasinungalingan para hindi ka makalapit sa Diyos. Minsan darating ka iba't ibang klase ng sitwasyon para sabihin tama na yung paglapit mo sa Kanya dahil wala naman nagagawa. Kasi bakit? Ayaw ng demonyo magbago ang ating kalagayan. Ayaw ng diablo na tayo ilumago at umunlad sa ating mga kinalalagan. Kaya gagawin niya lahat ng bagay para hindi tayo makalapit sa Diyos. Magpapadala siya na kung kasi sino-sino. Gagamit siya ng mga tao para tayo ay chismisan at sabihan ng mga bagay-bagay na hindi kalooban ng Diyos para sa atin. Ilayo tayo sa ating pananampalataya at pagkakilala natin sa Panginoon. Amen. Pahinain ang ating pananampalataya at pagkitiwala sa Kanya. Yes.
Kasi bakit? Dahil ayaw niyang tayo ay mabago. Amen. Amen, ma. Pero sabihin mo sa tayo, pero Pero, gusto ko mabago. Amen, gusto kong umunlad. Amen. At dahil doon, dahil sa kanyang pagpupursige at kalagayan niya, ayaw niya na yung kalagayan niya na yun. Amen. Ayaw niya na yung kalagayan na may sakit. Ayaw niya yung kalagayan niya na wala dahil naubos doon sa kanyang karamdaman. At nagsawa na siya, kaya yun ang nagtulak sa kanya para kumilos, papalapit kay Jesus Christ. Amen. Ayaw niya na yung kalagayan na meron siya, na malayo sa Diyos. Hinang-hina, walang-wala. At punong-puno ng iba't ibang klaseng karamdaman, hindi lang ang pisikal na karamdaman, maging sakit sa kaisipan, sakit sa emosyonal. Amen, ma? Sakit sa mga iba't ibang klaseng relasyon. Ayaw niya na yun. Sabi mo nga sa katabi mo, ayawan mo na yun. Ayawan mo na. Hanggat hindi mo inaayawan yung kalagayan na yun, hindi ka aalis doon. Hanggat kumakapit ka pa ng gusto sa ganong klaseng kalagayan, hindi ka pauunlarin ng Diyos. Amen. Alam, gustuhin mo. Gustuhin mo. Dahil bakit? Gusto ng Diyos. Gusto niyang umayos tayo. Gusto niyang mapagpalang tayo. At yumaman talagang tayo. Amen. Gusto ng Diyos. At ganun itong babae nito, talagang itinulak niya ang kanyang sarili. Napakaraming taong nagsisiksikan, inaatakan siya, tinutulak. And eventually, nakarating siya sa presensya ng ating Panginoon. Amen. At inabot niya ang kanyang kamay na nangihina. At dahan-dahan niyang hinawakan ang laylayan ng ating Panginoon Jesus. At nagulat si Jesus Christ. Sabi niya, ano yun? May kumalapit sa akin. May kumuha ng kapangyarihan na sa akin. May isang lumapit sa akin na talagang toong umaasa na ako makapagbabago sa kanya. May lumapit sa akin na ang kanyang kaisipan ay gustong umunlad at mabago talagang totoo. And sino yun? Naghanap siya, sino yun? Tinanong niya kanyang mga alagad, sino yung umawak sa akin? Sabi ng mga alagad sa kanya, maraming lumalapit sa ito mahawak. Panginoon Jesus. Maraming lumalapit sa Diyos. Pero hindi talaga totoong nakakahipon ng kanyang presensya. Marami na nanalangin, pero panalangin lang hanggang doon sa kisame ng kanyang mga tahanan. Pero, kasi bakit hindi talaga gusto? At ang babae nito, sa kabila ng kalagayan, ayaw niya na. At sawang-sawa na siya sa kanyang kalagayan, inabot niya ang presensya niya. At lumabas sa kapangyarihan, buhay sa ating Panginoon. Kahit na parang hindi pa niya panahon, para pagalingin. Kasi si Jesus busy rin. Hindi lang tayo nangangailangan, marami nangangailangan. Minsan higit pa kaysa sa ating kalagayan. Andiyan ba kayo? Marami man higit na may sakit, may pangailangan talagang totoo. Minsan hindi pa timing para tayo ay tingnan ng Panginoon at tulungin. Alam niya, pero hindi mo pa time. Kasi minsan nasa proseso pa. Sabi mo nga sa katabi mo, nasa proseso ka pa. Isa may gusto pang ituro ang Diyos sa atin, kaya hindi pa tayo. Pero ito tandaan niyo, kung talagang buong puso mo sinasabi sa sarili mo, ayaw mo na. Gusto ko nang mabago, Lord. Gusto ko nang umunlad. Gusto ko na talagang tunay na mapagpala para ako makapagpala sa iba. Amen. Kahit hindi mo pa oras. Kahit hindi mo pa time. Para bang Lord, walang source Walang source kasi baksak ang lahat ng negosyo. Lahat ng kaya sa baksak. Lord, walang lalapitan, lahat may utang. Kaya daw lalapit. Lahat ubus na. Sino hindi naubusan? Ang Diyos natin ay hindi nawawalan. At kung lalapit ka ng gusto sa Kanya at buong puso, kahit hindi mo pa panahon, darating ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo at mababago ka ng gusto. Amen ba? Sabi nga, kumahawakan ko lang kay ilahin ni Jesus Christ. Nung kapiranggot, na parte ng kanyang presensya. Andiyan ba kayo? Amen. Nasa Diyos na lahat ng bagay. Nasa presensya ng Diyos na lahat ng bagay. Ang daming pagkakataon mo nang sinumuka tulad ng babaeng ito. Ang daming tao mo nang nilapitan ng gusto. At naghahanap ka ng pagbabago na alam mong ito makapagpupuno sa iyo. Naubusan na siya ng kayamanan. Iniwanan siya sa marahin ng kanyang mahal sa buhay. Dahil ang hirap bitin na isang tao may sakit. Amen. Wala na siyang kaibigan. Lahat ng pamilya niya, iniwasan na siya. At siyempre, lahat ng mga tao na nakapalibot sa kanya, ayaw lumapit sa kanya sapagkat siya may karamdaman.
Pero ang presensya ng Diyos lagi naghihintay sa atin lahat. Kami ng presensya ng Diyos. Kung tunay mo gustong mabago, lumapit tayo ng gusto sa atin. Hanapin natin ang presensya ng Panginoon. Yes. Sa kaperanggot na presensya ng Diyos na inabot ng babaeng ito, gumaling siya doon sa 12 taon niyang karamdaman. Kaperanggot, laylayan ng kanyang damit, ng kanyang presensya. Paano kung gustuin mo manatili sa presensya ng Diyos? Amen, lalo na. Ano ang bagay na imposible sa tao at para bang wala ng pag-asa, sa Diyos may pag-asa. Amen. Ano ba tayo halaga alam kung damang-dama natin ang presensya ng Diyos sa oras na ito. Marami sa atin ang sa kalagitnaan ng pangailangan na hindi alam kung paano matutugunan. Marami sa atin ang pagod na. Marami sa atin ang hinang-hina na. At para bang nangumusan na siya ng mga kaparaanan. Na para bang, Lord, ano nang susunod kong gawin? Tulad ng babaeng ito, Luke chapter 8, verse 32. Ang ginawa niya, lumapit ng gusto sa Diyos. Sa kabila ng mga bagay na kanyang naranasan. Sa kabila ng mga pagkakataong pumipigil sa kanya para hindi siya makalapit sa Diyos. Itinulak niya ang kanyang sarili sapagkat alam niya sa kanyang sarili na walang ibang pwedeng magbago ng buhay niya kundi ang Diyos. Ano man kalagayan mo sa oras na ito? Nasubukan mo na lahat ng bagay. Bakit hindi mo subukan gustong ilapit ang sarili mo sa Panginoon? Amen. Bakit hindi mo lubos na gawin? Magpatinapa sa pananalangin, sa pagkilos ng Diyos sa buhay mo. Amen. Walang imposible sa Panginoon. Kung nagawa niyang baguhin ang buhay ng mga tao, ng ibang tao, kaya niya rin baguhin ang buhay ng iba. Amen. Dati rin sila nagsimula sa wala. Dati rin sila nagsimula sa maliit. Pero dahil sa pangyayari at kakayanan ng Diyos, nagkaroon sila. Amen. Ngayon sa oras na ito, bakit hindi tayo sumaglit at lumapit sa presensya ng Panginoon? Hallelujah. Alam ng Diyos ang kalagayan na meron ka. Alam ng Diyos na marami kang pangarap sa hinaharap. Alam ng Diyos na gusto mong umanlad. Alam ng Diyos na gusto mong magbago. Lumapit ka sa Kanya. At kung meron kumang pagkukulang at kasalanan na naging dahilan para hindi ka makalapit ng gusto, sabi ng Biblia, ang Diyos ay isang Diyos na mabuti. Siya ay matuwid at mabait na Panginoon. Kung hingi ka ng tawad, gustong paghingi ng tawad sa mga pagkukulang at kasalanan na meron ka, siya'y tapat din na magpapatawad sa iyo. Hindi pinag-uusapan kung gaano kalaki kasalanan ang nagawa mo. Mas malaki mo ng pag-ibig at kapatawaran ng Diyos. Napakalaki ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Napakalaki ng pagpapatawad ng Diyos sa atin. Ilapit mo yung sarili sa Panginoon. Ilapit mo yung sarili sa Diyos. Hallelujah. Siya lang ang may kakayanang magbago ng buhay namin lahat. Magpakumbaba tayo sa presensya ng Panginoon. Maraming pagkakataon tayo umiyak ng kani-kaninong tao. Minsan umiyak na tayo sa mga problema natin lahat. Bakit hindi ka lumapit ang buong puso sa presensya ng Panginoon at iiyakan mo pagsama ng kanyang presensya? Hipuin mo ang presensya ng Panginoon. Hawakan mo ang presensya ng Diyos sa buhay mo. At tiyak na tiyak. Tulad ang sabi ng babae, mahahawakan ko lang ang lidayan na aking Panginoong Jesus. Tiyak na gagaling ako. Hallelujah. Sikarababa siya. Kung ikaw'y napapagod na at naubusan na ng kakayanan at lakas, inibitahan kita lumapit sa harapan sa oras na ito. Huwag mo tingnan ang iyong kaliwat kanan. Huwag mo tingnan kung ano isipin ng iba sapagkat ito'y walang magagawa sa iyo. Tingnan mo ang paningin ng Diyos. Tingnan mo ang kakayanan ng Panginoon. Kung talaga nahihirapan ka na sa kalagayan meron ka, gustuhin mo. Gustuhin mong umalis sa kalagayan na yan. Gustuhin mong umalis sa ganyang pagbagsak. At ilapit mo sarili mo sa Panginoon. Siya ang Diyos na may kapangyarihan sa lahat. Ang Diyos ng kagalingan. Ang Diyos ng biyaya. Ang Diyos ng pagbabago. Ang Diyos ng kasaganaan. Ang Diyos ng lakas, karunungan. Makapangyarihan sa lahat. Hallelujah. Sikarababa siya. Na hindi ka pong presensya ng Panginoon.
Hallelujah. Usapin natin siya sa oras na ito. Usapin natin ang presensya ng Panginoon. Hallelujah. Sikararas. Oh, hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Ang presensya ng Diyos ay kumikilos sa ating kalagitnaan ngayon. Hallelujah. Malakas na presensya ng Panginoon ang kumikilos sa ating kalagitnaan ngayong oras na ito. At handa siyang magbigay ng pagbabago doon sa mga nagdi-desire dito. Hallelujah. Ura baba sikiya rasatara. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Dumaraan ang presensya ng Panginoon. Dumaraan ang Panginoong Jesus. Katulad ng babaeng ito. Sabi niya, nahipo ko lang ang damit ng laylayan ni Jesus. Gagaling ako. Mahipo ko lang ang presensya ng Panginoon kahit maliit. Gagaling ako. Lalakas ako. Sa kabila ng kanyang kahinaan, sapagkat siya'y may sakit, sa kabila ng napakaraming tao nakapaligid kay Jesus, pinilit niyang lumapit. Pinilit niya ang kanyang sarili. At nagulat si Jesus pagkat may lumabas na kapangyarihan sa kanya. Siya'y biglang gumaling. Siya'y biglang gumaling. Siya'y biglang lumakas. Sabi ng Panginoong Jesus, pinagaling ka ng iyong pananalig. Dahil naniwala ka, tinanggap mo ang iyong hinihingi. If you will only believe, if you will only believe, na kung wala ka magagawa, may magagawa ang Diyos. Kung naniniwala ka na ng buong puso, nang walang pagdududa, nang walang mag-aaring naman, na may magagawa ang Diyos, kikilos siya sa iyo. Kikilos siya sa iyo. Ano man ang inihingi mo sa oras na ito? Ang sabi ng Biblia, sapagkat ang humihingi, tumatanggap. Ang kumakatok ay nagbubuksan. At ang tumahanap ay nakasusundo. Ang tao ay hindi katulad ng, ang Diyos ay hindi katulad ng tao. Hindi siya nagtatago. Hindi siya nagtatamangin. Siya'y mapagbigay. Siya'y mabuti. Meron ka bang gusto babago sa iyong buhay? Meron bang kasalanan na kailangan patawarin? Meron bang sakit na kailangan gumaling? Tinanggihan ka na ba ng doktor? Meron ba na kinakailangan area na yung buhay na may kalungkutan, may kaliniman? Sa oras na ito, lumapit ka sa Panginoon at nakagalingin ka niya. Hallelujah! And I will ask the pastors and the leaders to pray for you. Mga kapatiran, I want you to pray for the members of this church. Come on. Come on and pray. Meron ka bang kamoy? Meron ka bang problema? Meron ka bang sakit? Manalangin tayo, sabi Diyos. Sabagat ang Diyos ay nakikinig. May pagsubok ka ba? At sabi, manalangin ka. Sabagat ang Diyos ay nakikinig. Hallelujah. Oh, God. Come on, let us pray. Amen. Sa oras na ito, bago natin gawin na isang panalangin ang awiting ito. Pinapaglapit natin sa presensya ng Panginoon. Sing this from your heart. Sing this song with faith in your heart. That in the presence of the Lord, there is everything.
In the presence of the Lord, there is fullness of joy. In the presence of the Lord, there is healing. In the presence of the Lord, there is blessing. Hallelujah. In the presence of the Lord, there is renewing. May magbabago sa presensya ng Panginoon. Hallelujah. Let's sing a song. Darling, sing it with your faith. Can you feel the love of the Lord? Love you, Jesus. Purihin ka, Panginoon. Ikaw ang pinagmamalaki namin. Kung ano mang meron kami, tinanggap namin sa'yo. Ano bang wala kami, ikaw rin magbibigay. Wala ka nang kasing buti. Wala ka nang kasing ganda. You are the most beautiful God we can ever see. You are so lovely. You are so powerful, God. Napakabuti mo. Purihin ka. Purihin ka, Panginoon. Isang kalubihan. Pwede ba natin sambahin ang Panginoon? I want to sing with all your heart. Ang lahat ng bagay ay walang kabuluhan. Ano raw kapalit? Kapalit ng mas mahalaga ang makilala at madama mo pa ang pag-ibig mo sa'kin. Wala nang nanaisip pa kundi ang maranasan ka sa akin. Ikaw ang mahalaga. Ipagpapalik mo ang lahat. Maranasan na kita. Ipagpapalik mo ang lahat. Makasama na kita. Ako natin awit dito sa Panginoon. Tingay sa akin. Meron ba kayong gustong maranasan na sabi mo magsasatisfy ng puso mo? Example, sabi nila, makainsakay lang ako ng aeroplano nung bata ka. Kasi masaya na ako. Makarating na ako dun sa isang magandang lugar. Makakap lang ako na natin kung masaya na ako. Amen, matapos ko lang pag-aaral ko. Imagine ninyo, ang Diyos na gumawa ng lahat ng nakikita mo. Ng langit, ng lupa, ng puno. Ang Diyos na nagbigay sa iyo ng hininga ay maranasan mo. Makita mo. Makasama mo. Hindi ba yun ang pinakamaganda? Yung nakikita mong napakagandang mga halaman, napakagandang puno, ay maranasan mo. Madama mo siya. Meron ba nangyari nito? Meron.
Ang sabi ni Moises, ang sabi ng Diyos kay Moises nung kinalan niya, ang sabi niya, Moises, pumunta ka sa Egypt, palayain mo ang aking mga anak. Sasamahan ka ng mga anghel ko. Sasamahan ka ng kapangyarihan ko. Mga anghel ha? Sabi niya, makakita na ako ng anghel. Masaya na ako. Sabi niya, sasamahan ka ng mga anghel ko. Anong sabi ni Moises? Ayoko ng anghel. Ayoko ng kapangyarihan. Ang gusto ko, samahan mo ako. Gusto ko ikaw. Gusto ko ikaw ang kasama ko. Anong sabi ng Diyos? Sige, sasamahan kita. Amen? Iba ang Diyos. Ang sarap maranasan ng Panginoon. Sapagkat mabuti siya. Sino gusto maranasan ng Diyos? Sino talaga gusto niya maramdaman ng presensya ng Diyos? Wala nang pupuno sa iyong puso. Malibang sa Diyos na napakapangyarihan sa lahat. Ang Diyos na nabigyan sa iyo. Ang Diyos na nagbigay sa iyo ng hininga. Ang Diyos na nagdidesisyon sa iyo na inuwi sa kana. Puso mo man sa maranasan. Puso mo sa makita. Puso mo sa nakasama. Noon na dito. Sasabihin ko sa iyong puso. Sabihin mo, gusto kita maranasan. Gusto kita makita.
kilala mo kaming lahat. Wala po kaming luluhuran, kundi ikaw. Hindi ang tao, hindi sino pa man. Ang aming mga tuhod, sa iyo lang luluhod. Ikaw lang ang aming sasablay. Dalangin po namin maranasan ka namin at ang iyong kapangyarihan. Ano man ang aming pangangailangan, sa iyo namin hinihingi. Kung meron bang kami kagalakan, kung meron bang kaming meron, sa iyo pasasalamat. Ikaw ang dakilang Diyos at nag-iisa ka. Wala kang katulad. Sinasamba ka namin sa oras nito. Naway nalugod ka sa aming pagsamba. Naway nalugod ka sa aming papuri. Purihin ka, Panginoon. Luwalhatiin ka, O Diyos. Ngayon at kailangan